Yan, mga idol. Good morning. Good morning sa ating lahat. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo magkukwentuhan lang na may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong pangyayari. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gawin din sa ating mga follower. At saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At para naman doon sa ating mga idol na nasa ibayong dagat, gabi man dyan o araw sa inyong kinalalagyan, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pero umpisahan natin ang ating kwentuhan na may kaugnayan sa mga pang-araw-araw na nangyayari at ating nasasaksihan sa iba't ibang uri ng social media. Bibigyan natin to ng konting hindi naman reaksyon, kundi tatalakayin lang natin. Tulad nung napanood natin sa kapwa natin vlogger, yung kulto sa, hindi ako nagkamali, sa lugar ng Surigao yan, Mindanao. At yung mga kulto-kulto na yan, mapanganib yan, mabuti na lang at nasa kote ng ating mga pinaukulang batas. At ang gusto yata mangyari, sakupin ng mga tao at pasunurin sa kanila. At tila meron silang sariling batas o gobyerno na gustong ipatupad. Pagkaganyan, para na silang niyan, di ba? Tama? Mabuti na nga lang at nasawata agad ng ating mga kinaukulan, pero hindi pa rin yata sila tumitigil. Dahil yung nga, nag-umpisa na sila na balak nilang magtayo ng sarili nilang pamahalaan. Pero hindi naman po pwede yun, di ba? Siyempre, hanggang tayo ay isang republika ng Pilipinas, isa lang ang dapat na maging tuntunin ng ating pamahalaan. Isa lang ang dapat maging pangulo o nangunguna sa ating bansa. Ngayon, pasalamat na lang tayo at ang ating mga kinaukulang alagad na mga batas maagap, medyo hindi nila pahihintulutang mangyari yan. Ngayon, balikan natin yung kasaysayan ng Giniginoong Epifanio Labrador. At itong taong ito hanggang sa ngayon ay hindi tumitigil sa kanyang panunuliksa sa Iglesia ni Cristo. Bukod pa riyan, kung sino-sino ng mga tao ang kanyang minumura at inalipusta tulad ni Philip Salvador, binanatan na rin niya, pinagmumura na rin niya. Kumbaga, itong taong ito ay wala nang pinipili. Halos lahat na, parang gusto na niyang kalabanin. Hindi natin malaman tuloy kung ano na ang ugali at ano nang nasa isip ng taong ito, kung ito ba'y matino pa o talagang ibanatak mo ng isip. Isipin mo ayaw talaga niyang aminin na siya ay may pending case na dapat harapin. At ang gusto niyo pang mangyari at palabasin, sinungaling ang ating batas. At yung naglabas ng court order na meron siyang warrant of arrest, meron siyang dapat panagutang kaso, pirmado pa naman yung presiding judge doon na tungkol sa kanyang kaso, palalabasin niya pang peke at sinungaling yung mga pangyayari. Yan, idol. Kaya itong sistema ng ating pinalalagyan sa panahon natin ngayon, talagang hindi na natin mawawari kung anong kahihinatnan ng ating paligid. Dahil nga, ito si Ginoong Epifanio Labrador, bagamat nabubuking na siya sa kanyang sistema, talagang pinakangatiwiranan pa rin niya at pinalalabas niyang mali yung mga pangyayari.
Tapos, ang gusto pa niya mangyari, siya ang paniwalaan. Oo. Sa Iglesia ni Cristo, yung mga ginawa niyang kaso, isang tambak. Kaya nga ipagtutur of the Philippines siya dahil sa kanyang kaso na dapat harapin. Bari mo, mula Luzon, Visayas, Mindanao, na may Iglesia ni Cristo, kinakasuhan na siya. Oo. Kaya lang kasi nga, pilit niyang pinagkakalandakan at gusto niyang palabasin na mali ang mga Iglesia ni Cristo at ito ay tinatawag niya pang kulto. Iglesia ni Diablo nga ang tawag niya Iglesia ni Manalo. So, hindi siya tumitigil hanggang ngayon, pero may mga kapatid sa Iglesia na talagang pinauubayan na lang siya sa ating batas. At hanggang sa ngayon, hinihimok pa nga siya na makipag-recognize na o makipag-humingi ng tawad. Kasi yung paghingi naman ng tawad, halimbawa, humingi ka ng tawad sa isang pinagkasalaan mo, siyempre, huhupa ng konti ang galit sa iyo. Pero kaya lang, may mga pangyayari na to, kaya malamang hindi na ito hihingi talaga ng tawad. Kasi may mga pangyayari na pala, ito si Ginoong Epifanio Labrador, na nagkasala na sa iglesia. O at minura-mura na rin yan noon ang iglesia. Tungkol yata ito sa bigas o ano pa man. Yun, humingi siya ng tawad doon at pinatawad naman siya. Kaya lang, ang mabigat, inulit na naman niya ngayon yung mga pangyayari at mas naging grabe. Oo. Kaya marahil, hindi na talaga ito hihingi ng tawad at paninindigan na niya yung kanyang ginawa. Dahil, ano na nga may pangyayari na nung una Pinatawad na siya. Kaso, ang mabigat nga, inulit niya. Oo. Siguro, magdadalang hiya na yan na hihingi ulit ng tawad dahil kasi inisip niya. Ginawa na niya noon pinatawad na siya. At marahil, nasa isip na rin niya na baka hindi na rin siya patawarin. Dahil nga, pinatawad na siya noong una Pinagbigyan siya Yun. Kapag ikaw nagkaroon na ng kasalanan, nagkaroon na ng batik ang iyong pangalan, at inulit mo, lalo na sa ating batas, nagkaroon ka na ng batik sa batas, tapos paulit-ulit mong ginagawa, malamang wala ka na talagang pagkakataon. Kasi, maging ang Diyos sabi nga ng Diyos doon sa mga paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan sawa na ako sa paghingi nyo ng tawad. Di ba? Oo, kasi alam na gano'n na naman ang mangyayari. Para bang ginawa na lang na habitual na yung sistema. Kaya ito, si Ginoong Epifanio, hindi na talaga papatawarin siguro to. Sakaling humingi man ng tawad kasi may nangyari na nung una Pero ganun pa man, ang pamamahala ng iglesia, mapagpatawad. Oo. Patawarin man siya, kailangan pa rin niyang harapin yung napipintong reklamo para sa kanya. Oo, lalo na yung naglabas na ng warrant to arrest, yung mga niloko niyang tao, sipin mo qualified theft without bill. Oo, walang bill, no bill Hindi talaga siya papayagang mag-bill kasi kapag nag-bill ka, ibig na sabihin, malaya ka na naman. Pwede ka na naman gumawa ng kung ano-anong kalokohan dahil nakapag-bill ka At pwede mo nang pabulaanan yung reklamo na sinasampa sa'yo. Kaya siguro, naging without bill na, no bill, dahil nga may malalim sigurong pangyayari, kaya hindi na siya pinayagan mag-bill. Ganoon. Kaya itong si Epifanio Labrador, habang tumatagal, umiigi, sumasama sa dati ang kanyang sistema. Pero siya may gusto niyan, siya gumawa niyan. Sabi nga, siya lumikha ng multo, ngayon yung multo nagmimilagro na. Siya ngayon ang unang hinahabol nung multo na kanyang ginawa. At maging yung mga kaalyado niya o yung nasa likod niya, medyo nangangamba na rito sa multo na baka pati sila pagmultuhan. O, di ba tama mga idol?
tayo naman nagbablog ng ganito, wala naman tayong tinatapakan tao o sinisirang tao, basta't tinatalakay lang natin yung mga pangyayari. Base rin sa mga napapanood natin at nasasaksihan natin. Di ba? Kasi ang social media, sabi ko na nga, sa mga una ko pang video, gamitin natin sa mabuti at doon sa makakapakinabang. Yung may pakinabang, ika nga. Di ba? Kaya lang, yung meron tayong mga kapwa vlogger na umu-over tulad ganito ni Ginoong Epifanio Labrador. Maganda na sana yung mga una niyang pagbablog eh. Oo, kaya lang talagang aywan natin kung bakit biglang pumihit ang kanyang utak at naging iba sistema. Ngayon, siya may gawa niyan. Wala tayong magagawa. Kanya yun eh. Kaya nga eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil sa mga pangyayari. Ngayon, dumako tayo sa iba natin mga idol na kapwa rin natin vlogger na iba naman ang kanilang mga content o karanasan. Tulad ni yung mga idol natin sa larangan ng ghost exploration. Oo. Yung mga yun, bagamat yun eh, nag-i-explore sa mga nakakatakot na lugar, kagaya ng mga abandonadong building o yung mga haunted house, makasakupa man sila ng original na multo sa kanilang pinag-i-exploran, eh talagang kaya nilang harapin at hindi sila natatakot dahil nga hindi naman talaga nakakatakot yung mga original na multo. Hindi kagaya ng multo na ginawa lang ng tao. Yung gumawa nun, siya ang unang matatakot doon sa ginawa niyang multo. O, pero yung mga original na multo na sinasabing nagpapakita sa mga abandonadong lugar, sa mga haunted house o kung saan pa man, mga creepy na lugar, eh kahit sino, siguro pag malakas ng loob, hindi matatakot. Kayang harapin yun. At sa totoo lang naman, yung mga tunay na multo, hindi ka naman gagalawin yan eh. Oo. Kasi yan, nabanggit ko na sa mga una kong video, yung mga multo na yan, o yung mga sinasabi nilang kaluluwang ligaw, hindi naman tunay na itsura, o hindi yan ang tunay na nung namatay. Oo. Pinaniniwalaan lang ng iba na ang patay muli nagbabalik o nagmumulto dahil nga kapag nagpakita ito sa kanila, lalo doon sa mga kamag-anak nung namatay. Pero nabanggit ko na rin yan, hindi na yan ang tunay na namatay. Imahin lang yan nung namatay na inanyuhan ng dyablo sa pamamagitan ng masamang espiritu. At yan ang hindi alam ng ating mga kababayan, lalo na doon sa naniniwala sa mga multo. Pero yan ang totoo mga idol. Ang patay kailanman ay hindi na muling magbabalik. At wala na silang alam sa ginagalawan nating mga buhay. Kaya nga, nung ako'y niyaya ng mga kamag-anak ko at mga pinsan ko tungkol sa magpapamisa daw doon sa mga kamag-anak naming namatay at sa, kasi yung isa na sa namatay, yung tatay ko, inaanuhan nila ako na makiambag sa pamisa para daw doon sa kaluluwa. Nung sineplak ko sila, binara ko sila, sinabi nila sa akin, nag-iglesia ka lang, ganyan ang naging prinsipyo mo. Sabi ko sa kanila, matagal tayong naalipin sa maling paniniwala. Oo, kahit ka ako pamisahan natin, ang pamisahan niya sila Lola, sila Tita lahat ng kamag-anak natin, wala na silang alam sa mga ginagawa natin patungkol sa kanila. At higit sa lahat, hindi natin sila may liligtas sa ganyang paraan. Kumbaga, huli na. At walang makapagliligtas ka ako sa kanila, kundi sila sa sarili nila. Kasi nga dapat ang tao habang nabubuhay pa at may mga nagawang kasalanan sa ating Panginoong Diyos, habang malakas pa siya at buhay pa, pagsisihan na niya at hingi na siya ng tawad. Oo. Para dumating man yung time na bawian siya ng buhay, nakapaghingi na siya ng tawad. Ayun kung papatawarin. Di ba? Tama?
Ganyan, hindi yung kagaya nung mga namatay na ipapanalangin, ipapamisa. Wala nang silbi yung sabi nga, walang kabuluhan. O, di ba? Ang aral at utos ng tao, nakalagay sa Biblia yan, walang kabuluhan. Ganon. Ito nga, kukwentuhan lang naman natin, yung tungkol sa multo, dahil nga, ito nga napagkukwentuhan natin yung tungkol sa multo, mga multo, original na multo at saka yung peking multo. Mas nakakatakot yung peking multo. Alam mo kung bakit? Lalo't ikaw ang gumawa. Oo, tulad ni Ginoong Epifanio, gumawa ng sariling multo. Oo. Alam niyo ba mga idol, kapag gumawa ka ng sarili mong multo, ikaw ang unang matatakot sa ginawa mo pag nagmilagro na ito. At ikaw ang una talagang hahantingin noong multo na ginawa mo. Hindi kagaya ng mga original na multo ng mga namatay o yung mga nasawi. Magpakita man ng magpakita sa iyo yan, hindi na makagagawa ng masama yan. Sabi nga sa Biblia, ang namatay hindi na makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. At palibasa nga yan, nabanggit ko na, imahin lang yan nung namatay na inanyuhan ng dyablo sa pamamagitan ng masamang espiritu para mapapaniwala yung mga kamag-anak at saka yung ibang tao na kakilala nung namatay na ang patay ay muling nagbabalik. Tulad ng isa naming kamag-anak, sinabi niya, nakita daw niya yung tiyuhin namin. Yung tiyuhin namin namatay, nagpakita daw sa kanya. Isa ako sa napapaniwala niya noon, nung wala pa ako sa iglesia. At isa rin ako sa natakot, pumunta sa lugar na yun dahil doon nagpapakita yung sinasabi naming tiyuhin. Oh. Pero nung natutunan ko sa loob ng iglesia na ang patay kailanman na hindi na muling magbabalik, ako mismo, pinuntahan ko yung lugar. Tinignan ko kung talaga magmumulto. Wala naman. Saka yung barkada namin na nagpakamatay. Yung lugar na pinagkamatayan niya, lahat ng nakatira doon, nakakaramdam at nakakakita sa kanya. Kaya, pagdating ng gabi na doon, sa lugar na yon, lalo tapos ng maghapunan, karamihan, hindi na lumalabas ng bahay, kasi compound din yung lugar Hindi na. Kasi nga, marami nang nakakita doon na nagmumulto daw. Oo. Pero ako, nung pinaramdam ako nga mismo, muntik pang malinlang pinaramdam ako niyan Nanonood ako ng TV. Biglang naramdaman ko siya Tapos, yung pag-ihi ko, nasa taas ako, sa baba yung CR namin, ang lakas talaga ng lakas ng kinabot ko. Tapos yung amoy niya, nung nakaburol siya, yun Kaya malalaman mo na siya yun Alam mo, ginawa ko, sabi ko sa kanya, huwag mo akong takutin, huwag mo akong paramdamin ng ganyan, hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo ka ako, magpakita ka sa akin. Hindi naman, wala. Sabi ko, bukas, antayin mo ako, pupuntahan kita doon sa lugar mo. Kung saan ka namatay. Pinuntahan ko yun, mga idol. Sabi ko sa kanya, pagdating ko doon sa area, mag-aalas 12 ng gabi yun. Kinakatakutan na yung lugar na yun. Pagdating ko ron, mayroon siyang parang kapirasong gate na tapos pagpasok mo ng ganyan, andyan yung pinto niya. Binuksan ko yung gate niya ng ganyan, tapos binuksan ko yung pinto niya. Walang ilaw yun. At ayang ilaw. Sabi ko, andito na ako. Kung hindi mo na ako kailangan puntahan sa amin, yung pinangako ko sa'yo, pupuntahan kita, andito na ako. Pakita ka ako sa akin, pero hindi ako naniniwalang ikaw yan. Kaya sabi ko, ang may lang sa'yo, inanyuhan yung anyo mo ng dyablo. Kung nagpapakita ka man sa lugar na to, hindi na ikaw yan. Nililil lang ng dyablo yung mga nandito.
O ngayon, nandito ako. Subukan mo magpakita ka ako sa akin para magkaalaman tayo. Wala nagpakita, tapos naramdaman ng bayaw niya na parang may tao nga doon sa kinamatayan. Eh, pagsungaw ko, paglabas ko sa pinakadoob ng kwarto, ng bahay niya, paglabas ko doon sa may bungad, nakita ko may sisilip-silip. Yung pala yung bayaw niya. Sabi ko, oo. Sige pa na. Sabi niya, Kuya Boy, ikaw ba yan? Sabi ko, oo. Tinakot mo naman kami, kala namin. Si ano na, dahil talaga nagpaparamdam yan dyan. Sabi ko, hindi, huwag nyo katakutan yun, hindi na siya yun, nililin lang kayo. Kaya ako pati ako kumuntik malim lang pinuntahan ko siya rito. Wala naman. O, di ba? Ayun ang patotoo, mga idol, na ang patay, kailanman, hindi na muling magbabalik. Kaya lang yan nagbabalik at nagpapakita kung kani-kanino doon sa mga naniniwala. Kasi nga sabi sa Biblia, huwag kang papasilip sa dyablo, papasok yan. Oo, ano na silip ng dyablo sa kanila? Yung paniniwala tungkol sa multo o yung kaluluwang nagbabalik. Yung patay na muling nagbabalik. Yun ang nasilip ng dyablo sa kanila. Kaya yun naman ang ipinapakita sa kanila. Di ba? Sabi nga, huwag kang papasilip ng butas, papasok yan. Doon pumasok ang dyablo. Di ba? Pero subukan nyo, hindi mo siya papaniwalaan. Kahit nga hamunin mo, magpakita sa'yo kung hindi ka naniniwala Hindi naman magpapakita yun Kasi alam ng dyablo na hindi mo papaniwalaan yun Kagaya ko, sabi ko, hindi ako naniniwalang ikaw yan. O kaya hindi siya makapagpakita. Ganun mga idol, kaya alisin nyo sa isip ninyo yung mga multo. Oo. Yung maligno, totoo yan. Mga masamang espiritu yan Mas nakakatakot yan kaysa sa multo. Oo, mga idol, yung mga elemento, yan ang paniwalaan nyo. Dahil unang-una, nakalagay din sa Biblia yan, mga encantador, mga engkanto, mga masamang espiritu. Di ba? Yan, pag yung elemento nagpakita sa'yo, mas nakakatakot yan. Lalo yung tunay na anyo niya pag nagpakita sa'yo. Pero manlilin lang yan. Oo, pagka gusto kanyang biktimahin, paamuin, hindi yan magpapakita ng pangit na anyo. Kakaibiganin ka muna yan. Magpapakita sa magandang anyo yan. Pero pagka gusto ka ng kunin yan, tapos hindi kayo nagkasundo, ayaw mo, pag nagpakita sa tunay na anyo niya yan, ikaw na mismo ang matatakot. Yan, mga manlilin lang yan yung mga elemento. At yan ang malakas mamirwisyo. Lalo sa mga abandonadong bahay, namamahayan Kahit hindi nga sa abandonadong bahay, kahit sa bahay ninyo pag nakusunadahan yung lugar mo yung lugar nyo At namahayan yan may perwisyo yung kailan. Yan ang mga malakas makaperwisyo mga idol, hindi yung multo. Ang multo hindi namimirwisyo. Kasi yung multo, pagpakita mo sa'yo yan, split seconds, mawawala yan, huwag mo lang katakutan. O, kailan, naging kaugalian ng tao, pag may biglang nakita, nagpakitang gano'n, natatakot. Oo. Pero kung hindi ka matatakutin, nagpakita sa iyo yung anyo nung kakilala mo man yan, o kamag-anak mo, kung hindi ka matatakutin, split seconds, mawawala yan Lalo kung hindi mo siya kilala. Kaya ko, mga idol, karanasan ko na rin yan Nabanggit ko na yan sa una kong video. Yung sa Bagong Bayan, Taguig kami nun. Malita-malita, kinukwento nila sa akin. May nagpapakita daw doon sa lugar na yan, babae. Oo. Sabi nila, white lady. May nagsasabi naman, black lady, kung ano-ano. Ay palibasa noon, bumabangon ako ng mga bandang alas 3:30 o alas 4. Dahil nagkataon yung misis ko, may trabaho, ako nagluluto. Ng pang-baon niya at pang-almusal. Alam nga, 6 oras Lumabas ako ng bahay namin, nasa lubong ko yung babae siya. Malamlam yung mukha niya, mahaba ang buhok niya. Hindi siya white lady, yung suot niya parang bulaklaking duster.
Nasalubong ko siya sa may tapat ng merong puno doon, parang kakawati yata yung puno. Doon kami nagpanalubong. Binati ko pa, sabi ko pa, oh, saan ka galing? Ba't parang malungkot ka? Di wala lang siyang kibo, malamlam yung mukha niya eh. Paglagpas sa akin ng konti, paglagpas niya, nilingon ko. Sinundan ko ng tingin. Doon ko napansin, hindi siya normal na tao. Dahil yung pagdating sa may kanto ng bahay, pababa yung karsada eh. Oo, pababa eh. Merong step na pababa. Hindi siya umistep, dire-diretso yung daloy niya. Pagdating sa may kanto ng bahay, nawala. Yan, ang mga multo na sinasabi nyo, may mga kaluluwang ligaw, pag nagpakita yan, hindi yan nakasayad sa lupa. Nakalutang yan. Oo, espiritu lang yan eh, nainanyuhan eh. Oo. Doon ko napansin, sabi ko ito na yung sinasabi nila na nagpapakita. Kaya nung kinuwento ko yun, sabi ko sa kanila, yung sinasabi yung nagpapakita rito, hindi naman pala white lady. Anyway, babae siya. May tsura siya, mahabang buhok. Ang suot niya kako, bulaklaking duster. Hindi siya white lady. Ayun. Sabi niya, hindi ka natakot. Ba't makahawa ko matatakot? Yung mga ganyang kako, hindi dapat kinakatakutan. Mentos kinakatakutan mo yan. Lalong tatakutin ka niyan. Sa katandaan nyo, kapag ini-imagine mo na pangit ang itsura nung nagpapakita sa lugar na to, yun ang ipapakita ng diablo sa'yo. Eh sabi ng iba, pangit daw. Kasi mukhang bruha daw ang itsura. Kasi nga, kung ano iniisip mo, yun eh. Ito nga, meron kaming kapatid sa iglesia, Diakonesa yun. Oh, si Manang, nakalimutan ko pangalan nun eh. Di may pulong sila nung gabi. Napasarap ng kwento doon sa kapilya. Kasi ganyan yung mga kapatid eh, pag napasarap ng kwento, ang pulong kasi doon, alas 9, alas 10 ng gabi. Umuwi siya siguro, mag-alas 12. Pagtapat niya doon sa may puno ng sampalok, malapit doon sa amin, may nakita siyang babae, matanda, nakatalungko. Binati niya, nakatalungko eh, nakayuko. Nakatakip ng bandana. Oh, sabi niya pa raw eh, oh, gabi na, anong ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka? Eh, nung angatin daw yung mukha eh, inalis yung bandana, inangat yung mukha eh. Yung mukha, bungo. Kandarapa siya ng takbo, nagkagas-gas-gas yung braso niya, yung tuhod niya. Kandarapa siya sa takot eh. At saka, isang linggo siyang nilagnas, nagkasakit. O, sa takot niya, nung mahimasmasan na, kinukwento nga niya sa amin eh. Matanda raw, tapos bungo daw yung mukha. Nung tanggalin daw yung bandana, kasi yung mga matatanda nung araw, di ba may bandana yun, nakaganon. Halos kay Darin daw niya eh, yung matanda eh. Pag-angat daw ng mukha eh, bungo eh. Tapos, bumabaga pa raw yung mata. Ay, sino hindi matatakot nun, di ba? Kung matatakotin ka, talagang magkandarapa ka sa takbo ron. Ganun nga nangyari sa kanya eh. Nagkagas-gas-gas yung braso niya, yung mukha niya, yung tuhod niya. Ang darapa siya eh. Nagpasalamat na nga lang daw siya at hindi siya ginalaw. O kasi pagtakbo niya, wala nang lingon-likod, bahala na eh. Nung nadapa siya, nang kanya lang daw niyang hawakan siya eh. O, di ba? O, ang tanong, nung natakot siya, hinabol ba siya? Kung totoong nananakit at nakakagawa ng hindi mabuti ang multo, eh, dapat yon nung madapa siya, hinawakan na siya nun, binuhat na siya. Kung elemento yun, nagpakita sa kanya, baka may peligro siya. Kasi elemento nakakahawak. Oo, yung mga engkanto, kaya kang hawakan yan. O yung mga maligno. Pero yung multo, hindi ka mahawakan nun, hindi mo rin siya mahawakan eh. Kasi nga, espiritu lang yan eh, nainanyuhan eh. Hindi ka gaya nung maligno,
Maraming klase maligno. May maligno na anyong aso, hayop. Meron namang maligno na anyong bruha. Yan. Yung mga engkanto, ganun din. Yun ang may kakayahang hawakan ka, pinsalain ka. Yun ang mga nakakatakot na pangyayari. Pero yung mga multo-multo, hindi mo dapat katakutan yan. Street checkers nga eh. Nagpakita sa harap mo yan, huwag ka na umalis, titigan mo lang siya, pagmasdan mo. Marami ang konti, wala na sa harap mo yan eh. Parang bulang naglaho yan eh. Hindi ka gaya ng maligno, pag nagpakita sa'yo yan, gumagalaw yan eh. Dadambahin ka pati yan. Oo. Kaya, yun, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga pangyayari, yung mga sistema, dahil napapanahon eh. O yung mga kulto-kulto niyan, no? Yung mga lumilitaw ngayon mga kulto-kulto. Isa rin yan. Meron na nga, at saka may mga lumalaganap ngayon, no? Nangingidnap. Oo. Dito na sa may amin eh. Merong kinidnap dito na bata eh. Mabuti, nasa kote. Oo, nasa kote, nauli yung ano. Yung kumidnap. May mga ano, ewan kung bakit, anong ginagawa nila doon sa kinikidnap nila, mga bata karamihan. May mga matanda din. Dito sa may Petron, may nangyari din dyan, no? Mabuti nakatakas din yung babae kasi nagkarga ng gasolina, yung van na sinakyan niya, siguro, medyo nagkakaubusan ng gasolina, nagkarga ng gasolina dyan sa Petron. Nakachempo naman yung babae na kinidnap nila, eh medyo bukas yung pinto, tinulak daw yung isa sa upo sa ano, tapos tumakbo siya. Mabuti ka mo yung takbo niya, yung lugar ng Danlig Street, diretso papuntang barangay yun eh. Yung diretso yung barangay yung kalye na yun. Yung tumakbo siya, may nasa lubong sa dalawang tao, humingi siya ng tulong, nagsisigaw siya eh. Ngayon, yung humabol sa kanya na nakasakay doon sa van, nung nakitang may mga tao na nagsisigaw siya eh. Parang natakot, tumakbo pabalik, sabay nagmamadaling umalis. Ganon, kasi yung mga nangingidnap na yun, iba na unit yan eh. Kaya nga, pinag-iingat nga yung mga, lalo sa mga kababaihan. Karamihan daw kinikidnap niya, kundi yung mga bata, babae. Kasi sabi nila, meron daw natagpo ang bata, biyak yung tiyan. Sabi, kinukuha daw din yung laman loob ng tao. Kinidnap nila, ibabalik din nila kung saan lugar. Ibabalik nila yun. Hindi naman nila pinapatay. Karang pag dinala nila sa isang lugar, doon sa lugar din na may makakakita. Kagaya nun, yung bata daw nila, taga Cavite. Yan yung mga nangyayari sa atin ngayon. Palala na ng palala yung sitwasyon, nakakatakot. Oo, kahit lalaki ka o ano ka, pag nakusunagahan ka. Yung mga naulit na naman, nawala na noon yan eh, yung van, yung nag-iikot na van na namimikap. Nawala na yun eh, nauulit na naman. Oh. Yan ang makakatakot na pangyayari, lalo sa gabi. Meron pa mga riding in tandem, nakamotor. Kaya sa panahon natin ngayon, talagang konting ingat lang dahil iba na eh. At yan naman talagang mangyayari yan dahil kasi nakalagay naman sa Biblia yan eh. Darating ang panahong mapanganib. Ito na yun. Panahong mapanganib. Ang ugali ng mga tao, sinabi na rin yan, magiging panalo. Oo. Walang turing. Walang pakundangan sa kapwa. Ano nangyayari, di ba? O nga ni Ginoong, balik tayo kay Ginoong Epifanio Labrador, di ba? Walang pakundangan, pumanalita. Kaya nga, yan naman eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, napapanahon at nangyayari talaga, di ba? At nasasaksihan natin, mapa-social media man o sa personal na pangyayari, nasasaksihan natin yung mga nakakatakot na bagay.
Kaya nga, kumbaga, wala na tayong kasiguruhan ngayon. Kasi hindi naman oras-oras, nandiyan yung ating mga alagad ng batas para tayo protektahan, di ba? Maswerte na lang, mapatiming na may nag-grooving na patrolling. Kaya mapoprotektahan ka, kung nagkataong wala. Di pagtanggol mo na lang ang sarili mo kung kaya mo, di ba? Yan na, siyempre, bawal naman sa atin na magdadala ka ng kung ano-anong deadly weapon, halimbawa, kutsilyo, bawal din yun. Mahuli ka ng pulis, dinakasuhan ka pa. Kung selling deadly weapon. Pero, sa sarili mo, wala kang masamang layunin, protection mo lang. Kaso pagdating sa batas, hindi pwedeng katuwiran yun ha. Kaya ako nagdadala nito pang protection ko. Hindi katuwiran yun. Kasi once na nagbitbit ka ng deadly weapon, yung nakamamatay na gamit, isa lang ang tendency ng batas dyan. Hindi ka man hold upper, baka gamitin mo sa pang-hold up. O di ba? Alam mo naman yung isipan ng tao. Kahit nga batas, may maruming isip din eh. Kaya marami nga nakukulong na walang kasalanan dahil sa mga maling akala. O di ba? Nangyayari yan. Kami yung kanta ni ano, banggitin ko na naman si Freddy Aguilar, o di ba? Yung kanta ni Freddy Aguilar, yung kanta niya na Katarungan, o di ba? Sabi niya, batas ng tao kung minsan hindi mo maintindihan. O, di ba? Kasi ang istorya ng kantang yun eh, na ano siya, nakulong siya ng walang kasalanan. At nasa death row. Oo, nasa death row siya. Napagbintangan lang. Sabi nga doon sa kanta eh, nung nakasalang na siya sa death row eh, dumating na yung araw, haharapin na niya kanyang kamatayan. Oh, sabi, paano niya isisigaw? Na siya sadyang walang kasalanan. O, di ba? Ganun eh, may mga pangyayari talaga na nakukulong ng walang kasalanan. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi mo rin man masisisi ang batas kapag halimbawa, napaghinalaan ka dahil nga sa dami ng mga gumagawa ng masama. O, tapos nahulihan ka ng deadly weapon, wala ka talagang ligtas. Kasi naglaganap na nga naman ng kasamaan eh. O, ano ba? Kaya ka nagdala ng patalim, pang personal mong depensa. Diba? Kaya sa nakikita mong mga pangyayari. Pag ikaw nahuli ng batas, naribisa, narikisa yung bag mo, o ano man nakitaan ka ng deadly weapon, isa lang agad ang nasa isip ng batas. Kung hindi ka paghinalaang hold upper, isa lang. May masama kang tangka. Kaya ba't ka nagdadala nun? Kasi ang tanong ba't ka may dala yan? Hindi mo naman pwede sabihin, sir, pandepensa ko lang to kasi natatakot ako, may mga nangyayari na gano'n. Oh, papaniwalaan kaya ng batas yun? Di ba? Hindi na paniwalaan yun. Pero, may mga pangyayaring totoo yun. Kaya nagdadala ng deadly weapon ng isang tao dahil sa mga nababalitaan niya at ayaw niya mangyari sa kanya yon. Ang katuwiran pa ka ng iba may panutpik ka man lang, di ba? Panabla, ay sabi ng iba. Totoo yun. Kaya nagdadala yun, depensa sa sarili. May panabla nga man lang sana, di ba? Sabi niya. Kaya lang, sa batas natin, hindi pwede yun. Hindi pwede katawiran yun, kaya ka nagdala pandepensa mo. Nangyari nga sa akin yan, mga idol Nung, ewan ko, anong taon yun. Ano pa naman nun? Martial pa yun Pero ano na, maluwag na ang martial nun. Medyo, hindi na kagaya nung unang bukso ng martial nun, mahigpit. Medyo ano na siya, alalay na. May trabaho kami sa parting, dito sa malapit sa Bulacan Umuwi kami nung kasama ko, si Tony. Gabi na, mag-i-11. Ngayon, nagkahiwalay kami kasi bumaba siya dito sa may Mandaluyong sila nakatira Ako naman, diretso ako, Bikutan.
Yan nung araw sa may Magallanes, yung tulay paakyat ng Magallanes, maraming hold upper dyan eh. Marami nang hold up dyan. Yung stepfather ko na nangungontrata, 70,000, natangay dyan, hinold up siya. Sweldo sa tao yun. Oh, hindi pa nga pinaniwalaan na hinold up siya. Kasi wala siyang galos, wala lahat eh. Pero sabi niya, ba't naman ako manlalaban pa? Pera lang yan. Oh, 2 tao daw yung hold up sa kanya. Ngayon, nangyari sa akin yun. Siguro wala pa 1 taon na kalipas yun eh. Nung na-hold up yung stepmother ko dyan eh. Pagdating namin dyan sa may Magallanes, may pumara, 3 tao, naka-jacket. Kita ko eh. Akala ko naman, pasahero lang din. Nung pag-andar ng bus, paakyat na kami ng flyover. Yung isa lumapit sa driver, nakita ko may binulong eh. Biglang nagminor yung takbo nung bus. Imbis humataw paakyat, dahil tulay, minor, para kaming karo na alalay umaakyat. Biglang yung nasa gitna, nagiwaiwalay sila eh. Nag-declare ng hold up yung nasa gitna. Oh, walang papalag ha, sabi nga nun. Hold up ito. Labas yung mga ano nyo, kung ayaw nyo masaktan. 29 na eh. Oo, may 29. Yung ganyang pangyayari pala, hindi agad makakaporma mga tao. Oo, wala na pakibo eh. Lalo yung mga kababaihan, magsigawan pa. Sigaw. Ngayon, yung isa, andito ako malapit sa may likod na kaupo eh. Papunta sa amin yung isa, tapos sila eh. Sabi ko doon sa katabi ko, Brad, binuksan ko yung bag ko, may dala akong 3 cantos eh. Haba ng 3 cantos ko eh. Nauso nun yung 3 cantos. Ayun, pag inabot ka nun, di ka sasantuhin nun. Di ka abutin ng hospital nun, pag inabot ka nun. Sabi ko sa katabi ko, binulot ko yung 3 cantos. Sabi ko, Brad, alalay ka, pagdating sa tapat natin, bibirahin ko. Punta doon, naramdaman ko yung katabi ko, imbis alalayan ako, nanginig. Oo, naramdaman ko yung paa niya, nanginig. Natakot. Sabi ko, hindi ito pa naman. Yung sa kabilang side ganyan, na nakatingin din sa akin, napagkamalan din akong hold upper kasi pabulong lang yung sinabi ko sa katabi ko eh. Paglingon ko sa kanya, sabi ko, Brad, alalay ka, pagdating sa atin, pitarahin ko. Pagdating ko pa, buo-loob eh, tumango. Tumango siya ng gano'n. Ngayon, papunta na sa amin, nangungulimpat eh. Naka-jacket. Mga 2 upuan na lang ang distansya, nainip ako. Tumayo na ako. Tumayo ako ng ganyan. Umapit ako doon sa, di ba yung bus, merong hawakan sa taas gano'n. Mawak na ako nun, tumayo na ako. Napansin niya, tumayo ako eh. Pagtayo ko ng gano'n, nagulat siya. Kinawayan ko siya ng 3 cantos. Kako, brother ka, ito. Napatingin siya sa akin. Lumapit ako dahan-dahan eh. Hindi ko na inantinis siya lumapit. Ako na lumapit dahan-dahan. Nung malapit na ako, bunuin ko. Biglain ko siya ng arangkadahin ko. Ang takot ko rin. Bigla may humawak sa kamay ko. Pag gano'n ko may humawak. Yung pala, secret marshal, nakaupo sa likod. Oo. Nung mga panahon na yun, may mga secret marshal na bumabiyahe, sumasama sa bus. Lalo sa gabi. Luwakan ako rito. Sabi niya, kamagalala, secret marshal to. Di tatalon, may pintuan sa gilid yung bus, tatalon sana, dahil mabagal ang takbo eh, tatalon. Yung tatalon, sabi ng secret marshal, ginano ng, sige, talon, para mapadali ka, talon. Pinutukan, hindi tumalon. Pagbaba nung kulay ganyan, yung 2, isa lang ang nahuli. Yung 2 nakaalpas kasi doon sa pintuan sa harap tumakbo. Hindi naman basta-basta mabaril nung secret marshal dahil baka may mga matama ang iba. Ang tinutukal lang niya malapit sa amin dahil pintuan eh. Sabi sa'yo, yung naiwang isa na nahuli, kawawa, nung matauhan yung mga tao, kawawa siya. Wala na nagawa yung secret marshal, binugbog eh.
Binugbog ng mga tao. Ultimo babae, pinapalo siya ng sapatos sa ulo. Oo, yung pinababa na sa, ano, nagbabaan yung mga pasahero sa galit sa kanya. Lalo yung mga kalalakihan, sinuntok siya, inulpi. Ultimo mga kababaihan, pinapalo siya ng sapatos. Wala nagawa yung secret marshal. Tumawag na lang, humingi ng rescue. May konti, may dumating. May Metrocom pa noon, uso pa Metrocom. Yung panahon na yun. May rumisponde agad. Isang mobile car ng Metrocom. Tatlo yung sakay. Yun. Tapos, biglang binalingan ako. Binalingan ako ng secret marshal na yun. Sabi niya, Brad, ba't ka nga pala nagdadala ng ganyan? Sabi ko, sir, barangay tanod ako sa amin nung mag-seminar kami kako. Ni-required kami magdala ng ganito, basta't may ID lang kami. Ito ang sabi sa amin, yan ang magiging secret weapon ninyo. Oh. Pati nga ID mo. Ay nung araw, yung mga barangay tanod, ang ID niyan mabigat, si Marcos may pirma. May retrato ni Marcos sa likod, may pirma niya. Yun ang ID ng mga barangay tanod yung araw. Kaya kahit saan ka pumunta, pag pinakita mo yung ID mo, respetado ka, kahit police o Metrocom o ano pa man. Ibig sabihin, kaano kanila. Kasi manuwag na ang martial law noon, hindi na kagaya ng dati na military at police lang ang gumagala. Noon, pati mga, siya nga nag-create ng barangay tanod eh. Oo, barangay brigade, disaster. Kung ano man ang posisyon mo sa barangay, kung disaster ka, ang may pirma ng ID si Marcos. Disaster ka man brigade, o itong ecology brigade ka, barangay tanod brigade. Pagkakapakita ko ng ID ko, sabi ko, sir, ito, dinig na gano'n. Ha? Kasi kaya, ganito na lang, Brad. Sabi gano'n. Sama ka na lang para isa ka sa magpatotoo. O sino pa yung gusto sumama dyan? Yung kuti, may dumating na isang 6x. O, yung mga gustong magreklamo, dito na sumakay. Ako din ako sumama, sabi ko dyan, hindi na ako sasama. Gabi na, mamadali ako eh. Kailangan pa yung ano ng pamilya ko eh. Kaya lang naman kako ko pumalag kanina sir, siyempre, kukoperang ko sa sweldo eh. Kukuraputin pa niya. Nakakako sir, may pangyayari na rito eh, stepfather ko. Sinuhold up dito, 70,000, pansweldo sa tao. Siguro sila rin ang may gawa niyan. Yun. Kaya kako, nung nakita ko nung nag-declare siya ng hold up, hindi na ako nagdalawang isip. Kasi dito talaga ako sir, bubunuin ko yan. Oo, tututasin ko kako talaga yan. Kung talagang, kung hindi mo lang kako ko pinigil, wakwak yan. Kasi yung mga ganyan ako, hindi naman dapat binubuhay din yun dahil, di ba, kayo nga, binabaril nyo lang yan, di ba? Sabi ng Metrocom, okay ka, sabi niya, Brad. Sabi ko, sir, hindi naman ako, kung hindi lang ako hold up, ano pakialam ko dyan? Kaya lang ako, siyempre, hold up na eh, nag-declare ng hold up na ako eh. Isa ako sa mabibiktima ng mga yan eh. Isasabayan ko na siya. Total, 29 lang naman din yung dala niya. Kahit ako baril pa dala niyan, kung magkakadikitan lang kami. Hindi na ako papalag pag malayo siya dahil pag binaril ka niyan. Pero kung malapitan lang, papalagan ko na yan. Hindi ko na kailangan ka yung itong Tres Cantos na to. Dahil ako, dumaan din naman ako sa training. Nag-training din ako dati. Hindi lang ako nakapagpatuloy. Kaya ako alam kung paano agawin yung baril. Hindi na ako napilit, pero mayroong mga sumama. Sabi kasi nung Metrocom, kahit may curfew tayo, huwag kayo mag-alala. Ihahatid namin kayo sa inyo-inyong lugar. Gagabihin nga lang tayo. Kaya may mga sumama, lalo yung mga kalalakihan na ano. Pero ako, hindi na ako sumama. Hindi naman ako napilit, sabi ko, hindi na ako sumama sa'yo. Marami naman magpapatutuo eh. Tapos sabi niya, ingatan mo yung kargada mo. Sabi ko, sir, hindi ko naman ako talaga gagamitin to kung hindi hinihingi ng pagkakataon eh. Saka kita mo ako, sir, issue rin sa amin to. Ang ganda, lahat kami inisyuhan ng ganito. Pare-pareho kami. Sabi nga, secret weapon daw namin to.
Kasi siyempre, wala naman kaming baril, kagaya nyo. Pandepensa lang namin to sa sarili namin. Just in case nga na meron kaming masasakote at lalaban. Diba? Kung nagkakunyente. Kung wala ako nito, bagay, nandiyan ka naman pala, pero hindi namin alam, hindi ko rin alam na nandiyan ka. Ganun. Paano mga idol ha? Tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay ng mga ikaugnayan sa mga nangyayari. Salamat na marami sa may Quezon din, sinamahan niyo ako. Pansamantala ako magpapaalam, para sa mga susunod nating programa ay muli tayong magkasama-sama. Shoutout nga pala muli sa inyong lahat. Shoutout niya sa ating mga idol. Yung mga nasa larangan ng ghost exploration. Yung mga nasa larangan ng mga paranormal. Hindi ko man banggitin sa isa mga pangalan nyo. Shoutout sa inyo. Yung mga idol natin dyan. Paano? Hanggang sa muli. Paalam.